Please say yes, Dolores. Oo, papakasal ako sa'yo, Victor. He can't do this to me. Gumanti ka sa kanila. Bakit hindi mo nalang kasuhan si Dolores at si Victor? Odette, you don't understand. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, gugustuhin mo rin patayin sila! Kung muling bubuksan ng kaso, katapos wala naman kayong ipakikitang bagong ebidensya, ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, mag-aaksaya lang kayo ng panahon, oras at pera. So all I need is new evidence. Kaya ko lang naman kayo ninakawan because I was mad. I was hurt. But you know, I'm willing to return everything I stole from you. May balik ko lang yung asawa ko. May bago na akong ebidensya laban kay Izel. Pwede na natin pabuksan ulit ang kaso. Oh, ayan si Chito. Tara nga, patingin nga. Tingnan ko kung talagang ritsura nito. Wow! Cute siya, ha? Gwapo! Type ko. Ano? Hindi, type ko para sa'yo. Oh, di ba? Ano pa hinihintay mo? Balikan mo! Ay, ayoko. Bahala siya sa buhay niya. Bahala sa buhay. Ikaw pa? Pwede ba? Halatang halata naman. May gusto ka pa rin dyan sa lalaki na yan hanggang ngayon. Hindi, no? Over na ako dito. Nakamove on na ako. Arte mo. Huwag mo ako chine-chenes dyan, ha? Kung di ko pa alam. Obvious naman. May gusto ka pa rin dyan. In love ka pa rin. O kita mo, hanggang ngayon, nakatago pa rin dyan sa phone mo yung picture niya. Oo na. Okay, fine. Kapilitan pa, ha? Pwede umaming ka rin. Pero ayoko nga siyang balikan. Sobrang na-hurt na ako sa kanya, no? Grabe to. Hingi-hingi ka ng advice sa akin. Pag binigyan kita ng advice, hindi ka naman makikinig. Ay nako, bahala ka na nga sa buhay mo at ako, magbabalot na lang ako ng monay ko. Grabe, Mama. Pinabilib niyo ako sa tapag niyo. Akala ko sigurong isa na yan, makikipagsabuatan na naman kayo sa kanya. Gusto ko lang iparamdam kay Victor yung sama ng loob. Halos sa-celebrate lang yun ngayon dahil akala niya kakampi niya kayo. You know, I'm willing to return everything. Magpakasaya na siya ngayon dahil darating na ang araw na makukulong na siya. Sandali, sila naman tumatawag. Hello, Roman? Sige. Sige, papunta na ako dyan. Okay. Magkita na tayo. Okay. Bakit ka tinawagan niya, Roman? Pupunta muna ako ng presinto, ha. May update na sa akin si Roman tungkol sa kaso mo. Mama, bilis na, ha? Ito lang Sige, kayo. nag-iingat ka ha, Victor. Izel! Izel! Yes! Izel! Yeah. May kailangan ka malaman. Basahin mo to. Ano ka? Subina? Bakit pinapabuksan mga gwisyon yung kaso? Izel, paano nangyari yan? Di ba inapila mo na sa kote yan at pinanigan ka? Wala silang ebidensya sa'yo. Paano nila nagawang pabuksan ulit yung kaso na yan? Yes. Kaya ko lang naman kayo ninakawan because I was mad. She framed me up! Gusto ko lang iparamdam kay Victor yung sama ng loob, yung Oh my... hirap ng kalooban. But you know, I'm willing to return everything I stole from you. May balik ko lang yung asawa ko. Ay! Ay! Senyora! Ay! Mga alahas po ito, ah. Oo. Mga antigo pa yan. Sa inyo po lahat ng to? Pamana sa akin ng nanay ko tsaka lola. Tsaka darating ang araw, pamamana ko rin naman yan. Ay, kanino po? Wala rin naman akong anak, kaya pinaplano kong ipamana rin. Pero hindi mo na. Pwede mo ba akong tulungang maglinis? Ay, naku, oo naman po. Claudia! Izel! Walang hiya ka! Matanda ka! Lumabas ka dyan! Hoy! Izel! Lumabas ka! Hoy! Matanda ka! Lumabas ka dito! Izel, tama. Hoy!
Inaasahan ko rin ang pagdating mo, Izel. Kamusta na ang bago mong demanda? Nay, sino pong kaaway ni Lola? Anak si Izel. Puntahan po natin siya. Baka po anong gawin niya sa kanya nun. Anak, wag na. Kaya ni Lola si Izel. Bakit mo sa akin ito nagawa? Ha? Bakit mo ako sinatad? Tinatanong mo pa? Dahil ikaw ay isang kriminal. At ang isang kriminal ay hindi dapat pagala-gala sa labas. Dapat ito'y nabubulok sa kulungan. Hindi ako makukulong! Uubusin ko lahat ng yaman ko para ang pamilya mo makulong! Kahit ka lumabas ka dito! Tingnan natin kung magagawa mo pa yon. Wala ka ng pera, Izel. Wala ka ng pera, wala ka ng asawa, at makukulong ka pa. Ang kapal na mukha mo, lumabas ka dito! Sasakalin kita! Izel, tama na! Lumabas ka dito! Izel! Ganon? Sige, maligo ka! Maligo ka na ngayon dahil hindi mo na magagawa yan sa kulungan. Ngayon, lumayas kayong dalawa sa harapan ko bago ako tumawag ng pulis! Tawag ka! Lumayas kayo! Huwag ka! Mapapahiya ka lang eh! Hindi ka nakapono sa matandang yun! Tingnan mo! Izel! Tama na yan! Ano gagawin mo? Roman, Oh, Victor. ano na balita sa kaso ni Dolores? Lumbas na yung resulta nung pagmamatch namin sa baril na ginamit ni Elmo at ang balang tumama kay Dolores. Kamusta? Anong balita? Base sa test, 40 caliber ang gamit na baril ni Elmo. At 45 caliber naman ang balang tumama kay Dolores. Ibig kong sabihin, kung hindi si Elmo bumaril kay Dolores, sino bumaril sa kanya? Yun din ang gusto namin malaman, Victor. Izel, talo ko ulit! Izel! Lumabas ka ulit niya! Ah! Labas! Labas! Izel, tama na! Izel! Nandito kami ni Bok ngayon sa isang ammunition supplier. Nagbabaka sakali kami na matrace nila kung sinong nagbenta ng balang tumama kay Dolores. Sige Roman, balitaan mo na lang ako. Okay, bye. Mama? Hello, Victor. Umuwi ka na, dali. May nangyari dito sa bahay. Ano nangyari? Mano, pakibilisan mo, ha? Dito na muna tayo, ha? Mas safe tayo dito. Magkikita tayo ulit! Hayop ka! Matanda ka! Papatayin kita! Izel, tama na! Tara na! Anak, huwag kang mag-alala. Nandito kami ng lola mo, ha? Hindi ka mapapano. Mama! Dolores, tara! Nandito kami, Victor. Ano nangyari? Sugat ba kayo, ha? Nasaktan ba kayo, ha? Hindi po! Sugat kayo. Ano? Sino may gawa nito? Okay lang kami. Okay lang kami. Sino pa? May yung walang yung Izel na yon. Napakahayop na babaeng yan. Patawagan ko siya naman, kailangan niyo malaman to. Ano ba naman yan, Izel? Yung magbunga ka, okay lang eh. Pero nagpaputo ka pa ng baril. Sobra ka na! Tama lang yun sa kanila. Sana nga may tinamaan para mamatay na sila. Oo, sige. Para madagdagan yung kaso mo. Baka nakakalimutan mo, ha? Inaapila pa nila yung embezzlement case mo. Wala akong pakialam. Kung hindi ko malalabanan si Victor sa korte, ipapasa kamay ko na yung batas, makaganti lang ako sa kanila. Oh, ano nang balita? Nakipag-ayos ka na kay Chito? Ay, naku. Hindi na, no? Hindi man talaga ako minahal noon. Hindi tulad ni Cardo. At saka yung si Chito, sigurado ako pag nakipagbalikan ako doon, dadalhin ako na sa Maynila. Ang sarap-sarap na ng buhay ko dito, no? Ganda-ganda kaya ng bahay ni Senyora. Sarap-sarap dito. Ay, at saka alam mo ba? Pinakit niya sa akin yung mga alahas niya, isang baon. Ang dami! Alam mo, pakiramdam ko, ipapamana nga sa akin yun eh. Ay. Teka lang, best friend, ha? Tawagan na kita ulit kasi lubat na yung cellphone ko, ha?
Bye-bye. Chang? Chang. Oh. Yung, pwede mo bang makitulog dito sa kwarto niyo? Bakit nangyari? Kasi po, biglang huminto po yung ventilador sa amin eh. Kaya po, hindi po kami makatulog, ang init. Makakatanggi pa ako. O, sige na. Diyan na. Ika na dito. Dito, gitna. May bago ba tayo dyan? Bigyan mo naman ako ng mga Daisy. Hoy! Uy, ka rin. Nakausap mo ba ako? Parang malalim ang iniisip mo. May problema ka ba? Wala. Meron lang akong pinag-iisipan. Iniisip ko kasi kung, alam mo na, pagkakakitaan, hindi ko alam kung kaya kong gawin. Baka makatulong ako dyan. Ano ba yon? Bigla ko tuloy na alala si tatay. Bakit? Di ba, sa tuwing matutulog tayo, sama-sama tayo. Tapos, isa lang yung ventilador. Namimiss mo siya, no? Oo naman, ikaw ba? Palagi. Dora, kayo ba? Hindi niyo ba namimiss si tatay? Pa? Huwag niyo nga pag-usapan tatay ninyo. Baka hindi matahimik doon. Allergic siyang pag-usapan si tatay kasi hindi na mahal. Tulog na lang tayo. Oo nga. May witness ba kayong si Isel na umalis sa inyo? Siguradong may nakakita sa mga kapitbahay, kaya lang hindi pa namin sila nakakausap. Bakit hindi niyo na siya hulihin? Pwede naman, pero mas mapapadali kung may witness tayo. Maaari kasing paglaban ni Isel na hindi siya namaril dito, lalo na't marami kayong naging kaaway. Ano gagawin natin naman? Papaimbestiga natin yung mga balan to. Kapag kay Isel yan, wala na tayong problema. Balitaan mo kami agad naman kung mayroong balita na. Sige. Pauna na kami. Salamat. Alam kong si Izel ang gumawa nun. Ang daming atraso ng babaeng yun sa atin, kailangan na talaga siyang makulong. Kaya niya naman. Darating ding araw, mababayaran niya lahat ng kasalanan. Wala na tong alas ko. May pumasok dito. Senora! Sumisigaw! Tok! Gising! Senora po! Sumisigaw! Tika na po lang natin! Tingnan po! Ay! Senora! Ay, nasaan ang mga alas ko? Ay, naku! Nasaan ang mga alas ko? Senyora, bakit po? Ano po nangyari? Wala na! Ay! Nasaan na yung mga... Ano po nangyari, senyora? Naku! Wala na tong alas ko! May pumasok dito, nagnakaw. Nilima sa mga alas ko. Mga antigo yun. Pamana pa sa akin ng mga ninuno ko. Bakit sino pumasok dito? Sige po, tatawag po ako ng pulis. Baka nandito pa po yung manloob sa atin. Senyora, kumalma na po kayo. Dito ko lang nilalagay Buti nga yung po. alahas. Mga alahas nyo na kinuha. Hindi yung buhay ninyo. Kalma na po kayo, senyora. Sino pumasok dito? Bakit alam ang pinaglalagyan ko ng mga alahas? Senyora. Sahi naman, oh. Kala ko, mumana ko na. Mataas ang kumpiyansa ko na may papanalo natin ang kaso laban kay Isel. Dahil malakas ang ebidensyang hawak natin. Attorney, meron ka na bang balita kung kailan magsisimula ang hearing? Nag-file na ako ng hearing request sa korte. Anytime next week, maaari nang mag-umpisa ang kaso natin. Humanda yung Izel na yan. Malapit na niyang pagbayaran lahat ng kasalanan niya. Anything else? Okay na, thank you. Attorney, hindi ba labag sa batas yung ginawa ni Claudia na pagre-record ng boses ko?
Can't I use that as evidence in court? Unfortunately, hindi sakop ng anti-wiretapping law ang pag-video ng isang private conversation ni Sel. So what are you trying to tell me, ha? Talo na ako? Ganon? Well, I'll do my best to defend you. Pero ito na yung sasabihin ko sa'yo. Huwag kang gaanong umasa na maipapanalo natin ang kasong ito, ha? Malakas ang ebidensya nila laban sa'yo at kapag natukoy pa nila na ikaw ang namaril sa bahay nila, haharap ka na naman sa isang panibagong kaso. Bakit to? Wala ho ba kayong naramdaman na may pumasok sa kwarto nyo? O narinig, nakaluskos at yabag ng paa? Talagang wala. Kasi maaga ako natulog, uminom ako ng pampakalma. Bukod doon sa mga alas, ano pa ang mga nawawala sa inyo? May nawawala ako. Yung kandelabra ko at saka florero. Maaari ho ba namin ikutin ang bahay nyo para makakuha kami ng ebidensya? Sige, adelante! Kayo, Sige. doon. Hindi po kaya yung dating magnanakaw yung pumasok sa atin ngayon? Kung galing na sila dito, ang lakas naman ng loob nila na bumalik para magnakaw uli. Pwede rin pong bagong magnanakaw. Sigurado po marami pong gustong pumasok dito kasi po maraming mananakaw. O di kaya kakilala ninyo, kaya alam niya kung saan niya kukunin yung mga alahas ninyo. Senyora, may napagsabihan po ba kayo tungkol sa alahas nyo? Sa inyo pong lahat ng to? Pamana sa akin ng nanay ko tsaka lola. Tsaka darating ang araw, pamamana ko rin naman yan. Kanino po? Merienda muna kayo. Ako, matatagalan pa yung mga pulis na yon sa pag-ikot dito sa bahay. Oh, kain na muna. Senyora, ito po ang juice ninyo. Oh. Ayan. Yan ang parte mo. O yan, dagdagan ko pa na isa. Ha? Yan, marami na yan. Ito na yun? Aanin ko itong mga tansong to. Anong aanin mo mga tansong yan? Antigo yan. Pag binenta mo yan, mahal yan. Papahirapan mo pa ako magbenta niyan? Asaan yung mga alahas? Kala ko ba alahas ang target mo rin sa matanda? Kaya pumayag ako eh. Tapos, tanso bibigay mo. Wala nga. Nakakandado yung pinto ng matanda. Hindi ko mabuksan. So, yan na lang. Hindi ako naniniwala. Ano hindi ka naniniwala? Antigo nga yan eh. O, ayan. O, gusto mo tignan mo? Ha? Kahit balibaliktarin mo yan, okay? Makikita mo dyan, antigo, antique. Oh, tignan mo. Pare-pareho. Parteng-parte yan. Eh. Alam mo kung alam ko lang na tanso lang ang nanakawin, hindi na sana ako nag-lookout sa'yo eh. Nagpakahirap ako ron eh. Tumigil ka na! Ang dami mong kuda! Umalis ka na! Pagkakakitaan mo rin yan! Basta yung ganung trabaho. Tama na! Kuda ka ng kuda! Umalis ka na! Benta mo na yan! Ganyan ka makipag-usap? Ano ganyan ako makipag-usap? Sige, Buti nga may tingnan party natin. ka eh! Ano tingnan natin? Diyan ka na! Hoy! Umalis ka na! Dami reklamo! Kainis to. Buti nga binigyan pa kita eh. Panalo! Ang ganda! Akin na to! Winner! Winner talaga! May nakulikta na kaming mga ebidensya, kagaya ng fingerprints, clothing fiber. Aasikasuhin pa namin ito kung konektado ito sa pagpasok sa bahay nyo. At tatawagan na lang namin kayo para i-update. Sige. Salamat. Sige. Sige po. Salamat Tuloy na po kami. Tuloy. Opo. Sana naman mahuli na po yung nanloob sa atin para naman po maparusahan sila. Nako, yung mga ganyan, para mga hito yung mga yan, mahirap hulihin. Mga bata, doon muna kayo, kakausapin ko lang si Flora.
Sige po. Bakit po, senyora? Ano po yung pag-uusapan natin? Ako nagtiwala sa'yo. Kaya kita pinatira dito sa bahay ko. Kahit hindi kita kaano-ano, hindi kita kadugo, pero nagtiwala ako sa'yo. Pero sa sitwasyon na ganito, hindi ko alam kung dapat kitang pagkatiwalaan. Ano pong ibig niyo sabihin, senyora? Ikaw ba ang kumuha ng mga alas ko? Bakit ang tagal mo sumagot? Hindi po ako nagnakaw. Hindi ko po magagawa yun sa inyo, senyora. Ang tagal mo sumagot? At saka, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Ikaw lang nakakaalam kung saan ko nilalagay mga alas ko. Senyora, alam ko po, ganito po ako, pero marunong naman po ako tumanaw ng utang na loob. Hindi po ako yung nagnakaw ng mga alahas ninyo. Kahit kailan po, hindi ko po kayo magagawa ng masama. Senyora! Pasensya ka na. Pero hindi ko alam kung dapat pa kitang paniwalaan. Senyora, teka lang po, magpapaliwanag po ako. Hindi po talaga ako eh. Senyora! Huwag kang gaanong umasa na maipapanalo natin ang kasong ito, ha? Malakas ang ebidensya nila laban sa iyo at kapag natukoy pa nila na ikaw ang namaril sa bahay nila, haharap ka na naman sa isang panibagong kaso. Damn it! Odette, punta mo ako ngayon sa bahay. Kailangan natin mag-usap. Siguro nagkakandara pa na si Izel. Naghahanap ng itatapat sa ebidensya natin laban sa kanya. Ganun talaga, kailangan niya tanggapin yung pagkatalo niya. Kapag po ba nakulong na po siya, ikakasal na po kayo? Talaga mga bata, nakikinig kayo sa usapan ng matatanda, ha? Excited na po kasi si Elisa na makasal kayo eh. Para po maging masayang pamilya na po tayo. Anak, darating din tayo dyan. Mag-antay ka lang. Bakit naman ganun? Ako'y pinagbibintangan ni senyora na kumuha ng mga alahas niya. Hindi ko naman magagawa yun eh. Siyang pagpasensyahan nyo na lang po. Eh kahit sino naman po, isipin na kayo po yung suspect eh. Kasi po kayo lang yung nakakaalam kung saan niya tinatago yung mga alahas niya. Kayo lang naman po ang may alam nun eh. Eh baka naman po may napagsabihan kayong iba. Pinakit niya sa akin yung mga alahas niya, isang baon. Ang dami! Meron nga. Sino po? Si Baby Lynn, naikwento ko kasi sa kanya kung saan nakatago yung mga alahas sa senyora. Hindi kaya siya yung kumuha? Damputin niyo ang babae niyan. Siya ang magnanakaw. Teka lang po. Sige, ma'am. Sumama na kayo sa amin. Teka, senyora, hindi po ako yung nagnakaw ng mga alahas ninyo. Magpapaliwanag po ako. Teka lang po, mamang pulis. Teka lang po. Tara! Huwag ka na magmaang-maangan. Ikaw lang ang nakakaalam kung saan ko nilalagay ang mga alas ko. Senyora, hindi ko po kayo niloloko. Tabi po namin siya matulog kagabi. O nga po, at saka ilang taon na po namin siya nakasama kahit kailan po. Hindi po siya nagnakaw sa amin. Teka lang! Eh kung ikukulong niyo po siya, kasama niyo na lang po kami. Po. Nakapag-book na ako ng private plane para sa'yo papuntang Bacolod. Bukas na ng umaga ang flight mo, ha? Izel, makakatakas ka na. Kala ko ba antik lang ang ninakaw mo? Ha? Saan galing yung mga yan? Akin to. Binili ko to eh. Suman? Ano ginagawa mo dito? Matagal na kayong pinahahanap sa akin ni Adelaida Francisco. Ang tinutuluyan ng mga pamangkin mong sila Josie at Tonton.